Hello mga boss, yung project pala natin ngayon mga boss is turbo box na D15 at shout out pala sa nagpagawa nito from Iloilo. Yan, ito na boss, ginagawa na natin yung order mo. Yan, papadala pala natin to sa mga boss, AP Cargo papuntang Iloilo. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga boss kung gaano lang kabilis gawin tong ganitong design. Bali, tinabas-tabas lang natin yung mga materialis nito mga boss bago natin buuin. Yung gamit pala natin mga boss na pambuo, yung brad nail o brad nailer. Yan, ang una lang na step ginawa natin yung bandang taas, tsaka gilid, tsaka likod. Yan, sinunod na natin yung harap. Yan, sunod naman natin yung speaker frame. Diyan naman mga boss, nilagyan natin ng pang-ipit yan para iipit talaga yung lugtungan para walang palya, tibay talaga yung dikit. Yan, ipa-final screw na natin yung dyan banda kasi hindi na natin madukot yan. Mahirap na dukutin pag nailagay na yung pa-cruise sa harap. Yan, ikabit na natin yung bandang ilalim. Itong turbo na ginawa natin ngayon mga boss, yung pala nito, pasukan ng speaker, ang daanan niya sa likod kasi naririndi na ako mga boss. Nakaraan kasi gumawa ako, nasa taas yung daanan ng speaker. Marami naman nagagalaiti na bakit daw sa taas, mababasa daw yan ang tubig pag umulan. Siguro naman alam naman na may-ari yun na hindi niya pwedeng paulanan kung walang takip. Ayan mga boss, shout out sa inyo. Ilagay ko na sa likod yung yung daanan ng speaker. Pero kahit pa paano mga boss, tinubli naman natin yung likod niyan. Buong talaga plywood yung ilagay natin para mas solid. Yung bracing na yun mga boss, yung nilagay natin bracing, lang yan, pangpadagdag tibay lang yan na hindi talaga magpiplex yung plywood pag lumayo yung speaker. Kaya nilagay na natin ng ganyan. Ayan, yan naman yung kanyang brace. Actual na
fit na fit talaga pag nilagay. Hindi natin pwedeng tabasin na tabas na agad bago ilagay kasi hindi naman ganun ka accurate talaga yung ano natin tabas, kasi hindi naman tayo CNC katulad ng CNC na accurate talaga. Kaya isa yan pamamaraan na magiging fit talaga. Bali guhit po talaga siya na actual pagdating sa mga bracing. Yung napansin nyo mga boss, palagi kong ginagamit yung skala na malaki para yan mga boss na magsigurado talaga na skwalado yung katawan ng box. Kasi minsan skwalado dyan sa maliit na skwala, pero pagdating sa malaking skwala hindi na siya skwalado. Kaya gumagamit tayo ng ganyan. Ayan, isasarado na natin yan mga boss. Bali na kompleto na natin yung mga bracing sa loob. Yan mga boss, bali kakabit natin yung kanyang pa-cruise. Yan, dyan kakapit yung screen na ilagay natin mga boss sa cruise na yan. Tsaka hindi na natin masyado nilakihan, kasi pag lakihan pa masyado natin yung pa-cruise matatakpan yung nabasa ng hangin pupunta sa taas. Yan ang kinakabit natin mga boss na yan, bracing tsaka kapitan na rin ng screen. Mas matibay yung gilid mga boss pag may ganyan, kahit pa paano kasi nadoble siya eh.
Yan na siya mga boss. Bali nabuo na natin. Finish na rin natin yung mga gilid-gilid niya. Yan, masilya na lang yan. Tapos pintura. Yan, silipin natin yung likod. Yan yung kanyang likod. Ayan, doble pala yung takip nito mga boss. Tsaka yung lalagyan ng speaker. Ayan, binuo talaga natin yung takip dyan para magiging mas matibay siya pag bumayo, kasi sa likod kasi yung bayo nito eh. Ito yung takip niyan mga boss. Ayan, importante na doble to dito buo, kasi dito talaga matama yung bayo ng ng speaker.